Hello po mga kabaslag, welcome pong muli sa panibago nating vlog. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol lahat sa cover. Andiyan yung table cover, chair cover, nandiyan yung ribbon, topper, runner. Pati na rin pala ang skirting. So yung mga yan yung mga ginagamit natin para mapaganda yung ating mga chairs and tables. Alam mo naman natin na ang table nadudumihan, di ba? Pagka ginagamit, namamantsahan, gano'n. Pati yung ating mga chairs, pag lumuma, hindi na okay siya tingnan. Pero kapag merong balot, merong pinakadamit, maganda siya. Doon gumaganda ang ating chairs and tables. Okay, so start tayo, pero bago ang lahat, gaya ng madalas kong nire-request sa mga subscribers at sa mga hindi natin subscribers, kung gusto niyo yung ganitong klase ng vlog, pwede naman pahingi ng like, paki-share. Maaari din kayong mag-comment kapag may gusto pa kayong i-topic or itanong. At sa mga hindi pa natin subscriber, paki-click naman yung subscribe at notification bell para ma-update kayo sa iba pa nating mga gagawing vlog. Okay, so simulan na natin. Ang pinakamadalas kong gamitin na cover, yun ang nire-request ko na tahiin, yung Katrina. Kasi maganda naman siya, madali siyang labhan, then makapal kapag Katrina. Hindi siya nisnisin kapag Katrina. Nung nakaraan, gumagamit din ako ng mga satin. Maganda din sa satin kasi makintab. Pero ang nagiging disadvantage lang once na satin, once na nagnisnis, ayun, doon nasisira yung ating cover. Pero ang madalas kong gamitin, advice ko sa inyo, Katrina ang gamitin natin. So, meron tayong tinatawag na round table cover, meron tayong tinatawag na long table cover, depende sa table na ginagamit po ninyo. Meron tayong tinatawag na round table topper, meron tayong round table runner, meron din tayong long table runner, at meron din tayong square table cover. So, lahat ng mga yan, may kanya-kanyang mga sukat yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, hindi yung sukat, kung hindi, magkano ang presyo ng pagbili natin ng mga covers at magkano natin ipaparenta. So, simulan natin sa round table. Yan ang madalas na nire-rent sa amin, yung round table. Madalas din yung mga long table, pero sa experience ko, karamihan talaga na nire-rent sa amin dito round table. So, magkano ba ang bili ko, patahi ko, kasama na ang tela, sa round table cover. So, sa round table cover po, yung sa 10-seaters, ang patahi ko po noon kasama ng tela. Kumbaga, hindi na ako ang bibili ng tela, kung hindi, o-orderin ko na lang sa kanila. Ang bawat isa noon ay 400 pesos. Ang tanong doon, sa round table cover, magkano naman yung parent doon? Ang isa noon, pinaparent ko kapag kasama na yung table. Halimbawa, akin yung table, tapos kasama yung cover ng round table, ang parent ko nung pumapatak yan ng 50 pesos ang isa. Pero kapag halimbawa, cover lang, so dinadagdagan ko yun, ginagawa kong 80 pesos. Depende yun sa atin. Bakit ganun? Siyempre, pagka inuwi yan, ikaw ang maglalaban yan, gagastos ka ng tubig, kuryente, di ba? Mag-washing machine, then sabon, effort mo pa, kung nagbabayad ka sa pagpapalaba, kaya ganun yung price niya. Yun yung presyo ng round table cover. Ngayon, dun sa round table topper naman, ang presyo niyan kapag binili ko, ang isa niyan ay 300 pesos. Ang parent ko niyan ay nasa 30 pesos. Kapag akin ng table, 30 pesos kong pinare-rent ang bawat isa noon. Pagka walang table, kumbaga as in topper lang ang na-rent sa akin, ang parent ko niyan 40 pesos. Sa round table runner naman, ang bili ko niyan 80 pesos, pinare-rent ko siya ng 10 pesos. 10 pesos kapag akin yung table. Pero kapag halimbawa, hindi naman akin yung table, kumbaga as in runner lang nilang i-rent, 15 pesos ko siyang pinaparent. Ngayon, doon naman sa chair cover. Sa chair cover, ang bili ko niyan ay 100 pesos. Binibili ko siyang 100 pesos, pinaparent ko naman siya ng 13 pesos kada isa. Pagka akin yung chair.
pinaparent ko siya ng 13 pesos. Kapag ka hindi naman akin yung chair, halimbawa, chair cover lang talagang nirent nila sa akin, pinarerent ko siya ng 18 pesos kada isang chair cover. Sa ribbon, binibili ko siya ng 25 pesos ang isa. Then, pinaparent ko siya ng 5 pesos pagka akin yung chair. Pero pagka hindi naman akin yung chair, pinaparent ko siya ng 7 pesos ang isa. So, yan yung mga pricing ng ating mga covers, mga kabaslag. Gaano katagal kapag halimbawa o-order ng mga ganyan? Saglit lang. Halimbawa, nag-order ka ngayong gabi, bukas po pwede mo nang makuha. Mabilis lang. Hindi ko talaga nakikita yung paggawaan kasi may dumaan lang sa akin sa Facebook na mga nagtatahe or nagbebenta ng mga covers. Nag-inquire lang ako. Then, napakabilis talaga nila at saka maayos yung service nila. Ang skirting, ginagamit yan sa mga buffet. So, sa long table, karamihan. Ang skirting naman, binibili yan ng 1,000 pesos. Pinaparkila naman yan ng 100 pesos kada isa. Kapag ka akin yung table. Kapag ka hindi akin yung table, pinaparkila ko siya ng 150 pesos. Ang tanong, paano siya kinakabit? Napaka-basic, napaka-simple lang. Kapag halimbawa sa round table, una mong ikakabit yung round table cover. Then, after nun, pwede mo na siyang lagyan ng topper o kaya runner. Kasi, kapag may topper na, wag mo nang lagyan ng runner. Pagka pinatong mo na yung table cover, saka mo ipapatong yung colored topper o kaya runner. So, ganun lang kasimple. Ngayon, kung yung iba kasi nilalagyan tayo ng mga centerpiece, mga bulaklak, nakalagay sa flower vase, nilalagyan yan sa gitna. So, pampadagdag ganda ng tables and chairs. So, napakadali lang. I-balance mo lang ng paglalagay, ayun na, okay na siya. Yung ribbon, yun, meron tayong video niyan, na panoorin nyo lang yung video kung paano pagtali ng chair ribbon. Ayan guys, sana nakatulong sa mga nagbabalak na pumasok sa tables and chairs business at sa mga pumasok na, sana nakatulong sa inyo. At salamat po ng marami sa panonood. Sa mga hindi pa namin subscriber, paki-click naman yung subscribe at notification bell. Salamat!